Nabuhay na naman nga pong muli ang pag-asa ng Denver Nuggets na makuha ang kampiyonato ngayong season matapos nilang maipanalo ang Game 3 at maitabla sa tuto ang serye laban sa Clippers. Sila rin naman ang liyamado sa magiging best of 3 since hawak nila ngayon ang home court. Ibig sabihin mas madali sa kanilang makuha ang momentum, hindi kagaya last game. Pero kahit gaano kalyamado ang Nuggets, iniiwasan pa rin naman niyang trash talkin ni Jamal Murray ang Clippers, lalo na si Kawhi Leonard. Sa kanilang unang 4 na laro, kita nga niya kung gaano ito kadominanting maglaro. Ayaw rin naman niyang galitin pa ito dahil once na gawin niya yan, siguradong tatambakan nga sila nito ng walang kahirap-hirap. May mga pagkakataon nga na hindi sumasablay ang tira ni Kawhi, kaya sa una pa lang kailangan talaga nilang mag-ingat sa pakikipag-usap dito. Sa madaling salita, takot si Jamal Murray trash talkin ang superstar ng Clippers dahil siguradong magbabackfire nga ito para sa Denver Nuggets. Samantala, marami pa rin namang mga fans ng Lakers ang nagtatanong kung bakit mas pinipili ni Coach JJ Redick na gumamit ng small ball lineup kaysa paglaruin ng mas matagal si Jackson Hayes sa kanilang serye. At isa sa mga rason dahil hindi kaya ni Hayes na makipagsabayan at makipagpisikalan na halos lahat ng mga manlalaro ng Timberwolves. Hindi nga dama ng team ang kanyang presensya sa ilalim. It's either madali lamang siyang naitutulak, naiiwan sa crossover and pick and roll play, so di kaya napoposturize ni Anthony Edwards. Naaagawan rin naman siya ng Wolves sa rebounding, kaya hindi na nga po nag-aksaya pa ang Lakers na bigyan siya ng mas mahabang playing time since once na magtapos ang season, inaasahan na tatanggalin nila ito kasama ang isa pang big man na si Alex Len na malamyari naman ng depensa at hindi fit kay Luka Doncic. Kaya mas mabuti nga kung maghahanap sila ng mga bagong big man para magko-complement sa kanilang bagong superstar. Sa kabilang banda, dahil hindi kinaya ng Milwaukee Bucks na talunin muli ang Indiana Pacers sa Game 4, nabaon na sila sa 1-3 kung saan kapag natalo pa sila sa Game 5 sa home court ng Pacers, tanggal na nga sila. Mag-isa nga pong binubuhat ni Giannis ang Bucks since napaka-inconsistent ng kanyang mga kakampi. Nag-i-struggle para naman hanggang sa ngayon si Kyle Kuzma. Tigit sa lahat, nagtamo ng injury si Damian Lillard. Kaya hindi na nakapagtataka bakit maraming mga analysts ang nagsabi hindi na nga daw makakaabot pa ang Milwaukee Bucks sa second round at agad nga silang malalaglag na hindi magandang sinyales na posibleng mag-request na ng trade si Giannis Antetokounmpo. Ito na nga ang posibleng huling taon ni Giannis sa Milwaukee, lalo pat wala siya ditong pag-asa na magkampiyon. Kaya ikukonsidera nga talaga ng kanyang kampo na lumipat ng ibang team na mas magbibigay sa kanya ng mas malaking oportunidad na magkampiyon muli.